3 months na sa atin si ADV 160 and for today's video, gagawa na natin ng review. So I'll be sharing yung mga experience ko and kung ano yung mga kinabit na natin na accessories. By the way, I'm 5'8" and ito ang itsura sa akin ng ADV 160. So goods na goods naman. So tara guys, samahan nyo ako today. May bago rin pala tayong quad lock mount. So I'll be sharing more details about this later. Pero maganda dito, aside from being a phone mount, pwede rin siyang pang action camera. Alright, so samahan nyo ako, punta muna tayo sa Honda San Pedro kung saan natin kinuha sa ADV kasi available na rin daw yung plaka. So kunin na natin. 3 months din inabot bago naging available yung plate number. Medyo matagal din kasi yung sa Z9 alala ko nasa 2 months yun eh. By the way, kung napapasin nyo pala itong moto jersey natin today, sa ADV 160 group to. So official member na tayo. So shoutout sa inyo mga Cap, kay Cap Arky, yung mga kabatch ko sa Flight Giga, and syempre mga kasama natin sa Last Moon Par RT. Ride safe sa inyo lagi. Nabalik na rin pala natin tong Nemo Ducati side mirror natin. Kasi kaya ako binalik yung stock, kailangan kong kabitan ng ano yun, ng quad lock, yung pinaka stem. Pero ngayon, since we have a new mount, gamit ulit natin si Nemo Ducati. Ganda, no? So unahin ko na siguro kung ano yung mga gusto ko kay ADV. And siguro number 1 dun is yung acceleration. Red pa lang, nag-go sila no? For me, I'm very satisfied sa acceleration ng ADV 160. Kahit na ano pa sabihin ng iba. Lalo na kung city riding ka, it's more than enough. And again, hindi naman ako nakikipagkarera in public road. Kaya yung power nito for me is talagang tamang tama. Dapat lang din alam mo kung paano imaneho yung motor mo. Like for example, for this one, sa ADV 160, kailangan gamitan mo ng proper throttle input din. Hindi yung sagad piga ka lang kagad. Sabi nga rin nila pag paahon, mag-off ng HSTC. Pero so far, hindi ko pa naman kailangan gawin yun. Never pa naman tayo na nabitin sa mga ahonan. Pero syempre, bago may mag-comment na naman na punta ka sa Baguio, punta ka sa Antipolo, or kung saan namang lugar. Based from my experience lang yung sinasabi ko. Hopefully soon makapunta ako dyan sa mga sinasabi nyong sobrang matatarik na lugar. Alright, so moving on to the next one. Syempre yung suspension. Yung Showa ang binabayaran dyan eh. And for me, I'm very satisfied naman. Marami na naman tayong dinadaanan ng mga malulubak na kalsada. And for me, tamang tama lang yung comfort. Sabi ng iba matagtag daw yung stock suspension ng ADV 160. Pero syempre marami rin talagang factors yun eh, di ba? E lalo na yung weight ng rider. And I'm 75 kilograms. So siguro sakto sa weight ko yung tuning ng stock suspension. Siguro kung lower than 75 kilograms ka, talagang baka mas matagtag nga. Pero ang sabi naman, pag may OBR ka or may top box ka, mas gumaganda yung suspension. Kaya pare tayong wala nun. Wala naman tayong naangkas dito, wala rin tayong top box. Talagang ano lang, solo rider lang. And for me, mas okay na rin na more on the stiffer side yung suspension, para mas matagal lumambot to. Hindi mo kailangan magparipak agad. By the way, we're already using our new setup, itong DJI Action 4 with the wireless mic 2. So let me know kung kamusta yung audio natin. Alright, so yung next na talagang gustong gusto natin dito is yung naked handlebar. Nung una ko itong nakita, lalo na yung bronze color, yun yung isa sa mga talagang tumatak sa akin eh.
And especially tayo na marami ring kinakabit na kung ano-ano, di ba? So malaking bagay itong naked handlebar. So nakapagkabit tayo ng Chigi dito. And before meron tayong quad lock rin dito. And I'm planning to install din another camera mount. May testing ulit tayo dito naman sa kabila. So again, napaka-convenient nun kung marami kang space dito sa handlebar. Dito guys yung Honda kung saan tayo nagpa first PMS. Yan dito. Add ko na rin pala sa handlebar pero I'm not sure kung talagang part yun nun. Pero itong ADV 160 napaka-wide na ang turning radius din. So sa mga mahilig mag-filter or sumingit-singit sa city riding, perfect to. Alright. So malapit na tayo guys. So we are here, Honda San Pedro Motorista Motors. Alright. So nakuha na natin yung plate number. All goods. May nakita kasi akong memorandum sa social media na starting August, bawal na yung mga temporary plate. Kaya saktong-sakto lang din yung dating nung sa atin. Pero maganda doon, for sure mas mabilis na yung turnaround time ng plate number kung sila na mismo yung naglabas ng ganung panukala. And so far nababasa ko sa mga forums parang mabilis na rin yung ngayon, ORCR. Alright. So move tayo sa next na gusto natin kay ADV. And for me, yun yung panel. Yun. Kasi guys, kung bumibili ka ng motor this year, 2024, kung yung panel outdated, yung mukhang luma pa rin hindi naman dapat yun. Dapat nga by this time lahat ng panel ng mga motor, scooters, TFT na Ang gusto ko sa panel na to, high visibility, kahit maaraw, kitang-kita ko. And pag sa gabi naman, pag madilim, ang ganda ng itsura niya. Para siya may blue tint or blue background. Kamukha to nung lumang panel ng CB650R. Pero yung 2024 model kasi TFT na rin. So yung next na gusto natin talaga kay ADV, feeling ko dapat ito yung unang-una Naisip ko ngayon ito yung pinaka nag-e-enjoy ako na attribute ng ADV 160. Yung handling. Hindi exaggeration pag sinabi kong very sporty ng handling. Napaka-agile and nimble ng bike. Parang hindi pang adventure So I'm not sure paano na-achieve ng Honda yun. Siguro kasi lightweight ang ADV 160. And siguro yun, Honda engineering na. Ano bang tamang term doon? Flickable yata. Yun, very flickable tong bike. Sa mga mahilig bumanking-banking, nakaw. Mawiwili kayo dito. Alright, so quick plugging ko lang din tong Rock Pros na gloves natin guys. Nagkakaubusan na to sa TikTok. And ngayon ko lang napansin. Baka kayo na nyo pa nakikita, pinagtatawanan nyo na ako. Hindi sadya to, promise, hindi sadya to. Pero ngayon ko lang napansin na tong gloves ko pala, tong Rock Bros, magkaibang model. Pero parehas namang nasa yellow basket natin yan. So kung ano yung mas strip nyo, go ahead lang. Halos magka-presyo lang din yan. Very, very affordable. Pero quality to. Sasabay to sa mga mamahaling brands. Kung gusto nyo ng medyo sporty na gloves, ito yung para sa inyo. Mas malaki yung knuckle protector nya. And kung gusto nyo naman ng casual lang, di ba? City riding lang, nothing too aggressive. Ito namang isa, yan. Fully protected naman yung kamay nyo in both. Nasa preference nyo na lang. Pero again hindi sadya to. Nagmamadali ako kanina, dumukot lang ako ng gloves. Magkaiba pala. Ngayon ko lang nakita magkaiba. Ay nako. Alright guys, pili na. And click nyo lang yellow basket. Mag-share na rin tayo ng mga feeling ko may improve sa ADV 160. Although hindi ko masabing negative talaga tong bagay na to, kasi by design yun yung gulong, yung dual sport. Syempre yung dual sport na gulong na yun, it will serve its purpose pag ginamit po tong ADV sa off-roading, mga adventure rides. Ako kasi mainly city riding lang and yung sa stock na gulong, naramdaman ko na rin siyang dumulas on a few occasions. Although in fairness, nangyari lang naman yun doon sa
sa mga may pintura sa kalsada, yung mga may white line, tsaka basa, umulan. And again, yung mga dual sport tires na ganun, di mo naman may expect talagang top notch yung traction niya sa normal road conditions. Kasi pang off-road nga yun ginawa. Kaya ngayon, nung nag Pirelli Angel scooter na tayo, ito talaga pang road talaga to. Never pa natin naramdamang dumulas, kahit malakas ang ulan, kahit naano natin lahat ng pintura sa kalsada, all goods. Mabilis naman yung acceleration di ba? Kita nyo acceleration, saktong-sakto lang sa city riding Ito palang ADV 160 has a 157cc displacement, 4 valves. So I don't think naman na kakapusin ka sa power dito. Hanap tayo ng good spot dito para pag-usapan naman natin yung mga naka-install kay ADV 160. Alright, so pag-usapan na natin ngayon kung ano yung mga nakakabit ng accessories kay ADV. Unahin na natin sa windshield. Goods naman ako sa stock, pero gusto ko kasi medyo sporty look Kaya nagpalit tayo nito. Hindi siya ganun kataas, so kung maglo-long ride kayo, touring mode, I suggest gamitin nyo pa rin yung stock. And next naman, nagpalit na tayo ng gulong. Pirelli Angel scooter. Ito kasi hindi ko pinanghihinayangan talaga. Ang style ko kasi dyan, hanggat bago pa yung stock, binibenta ko na. Para maganda pa yung presyuhan. Next would be our Chigi unit. Ano to? AIO5 Play. Walang camera yung sa akin. Pero for me, it serves the purpose naman. Kasi meron naman tayong camera sa helmet lagi. Pero with this one, napaka-useful sa akin ng TPMS. So lagi ko nakikita yung tire pressure ko real time. And yung connectivity sa Apple CarPlay. So Spotify, we have Waze, we have messages. So very convenient to. And may bago rin tayong quad lock mount. Ito yung pinakabago nila, yung mirror stem mount. So dito siya nakakabit sa kabitan ng side mirror. And ang nagustuhan ko dito, adjustable na yung head niya, gimbal pivot head. Ayan So makukuha nyo na yung perfect na viewing angle na gusto nyo. Yun kasi yung feedback sa ibang quad lock mounts na hindi mo ma-adjust yung angle. Pwede rin kayong bumili nitong action cam adapter. Pwede nyo na ikabit yung GoPro nyo. Meron na kayong front facing camera. So pwede sa phone, pwede sa action camera. Sobrang sulit yan guys. By the way, sa mga gusto mag-quad lock, plug ko na rin Meron tayong discount code Newbie Rides for a 10% discount. Next naman natin is the side mirror. Ito yung Nemo Ducati version 1. Marami nagtatanong din sa atin ito. And for me, aside sa maporma talaga, very functional din. Malawak yung kita nyo sa likod tsaka sa gilid. And nagkabit din pala tayo ng toggle switch cover. Ang sabi kasi dito, madali raw masira tong joystick na to pag laging nababasa. Next would be our mini driving light, Senlo X1. Very satisfied tayo sa performance ito sa gabi. Gusto ko talagang mga ilalagay kay ADV yung mga minimalist lang Gusto kong maritin yung stock look, kaya maliit lang tong MDL natin. Kasi anything bigger, hindi na pwede dito, sa side na dito sa fender. Nakapiya rin tayo na loud horn. I'm not sure kung kita pero nandyan lang yan. So ito yung tunog ng stock. Yan. May switch tayo dito, stock, loud horn. Ito na yung PIA. Mas malakas, di ba? Alright. Ano pa mga kinabit natin dito? Nakaano tayo ngayon? Anti-pusa seat cover. Itong panel pala natin, para simple lang yung itsura, pina-PPF ko na lang. Ito rin pala yung Chigi na tire pressure sensor. Ito naman yung sa likod. Alright, so far yung pala yung mga nakakabit sa ADV natin. And shoutout pala ulit to Quadlock, to Chigi, and sana natin sa mga brothers natin sa ADV 160. So favor guys, pa-comment down below na lang kung ano yung tingin yung pwede pa nating ikabit, mga accessories or upgrades. Pero so far, that's it. Ito ang itsura ng ADV 160 natin after 3 months of ownership. Alright,
So feeling ko napaka-konti pa lang nang nakakabit sa ADV ko after 3 months compared sa ibang owner na pag nakita nyo talagang busog na busog yung ADV nila. Pero again, kasi ako ang intent ko or ang gusto ko sa ADV ko stock looking pa rin. So kung ano may mga kinakabit ko, gusto ko in a way mukha pa rin stock. So kung nagustuhan nyo yung video natin today, favor na ulit please click the subscribe button below and please like and share the video. Salamat. Napakabilis din ng panahon no? Parang kailan lang kakakuha ko lang itong ADV. Ayan, 3 months na, 650 kilometers. Tipid na naman natin no? Parang nasa 200 plus lang ang average natin, 200 plus kilometers per month. 2 beses pa nga lang tayo nagpapagas since nakuha natin sa ADV. Kayong pala baka may mga nagtatanong kung ano yung fuel consumption natin. So we're doing 37 ngayon, 37 kilometers per liter. For me sobrang okay na rin yan, goods na yan, considering na pure city riding lang naman tayo sa ngayon. Wala pang long ride to. Once i-long ride mo to ng i-long ride sobrang doable yung 40 plus. Happy 3 months ulit kay ADV. And again, no steer, real talk, talagang sobrang sarap gamitin. And because of that, bihira na nga natin magamit si Z9 dahil mas gusto kong gamitin lagi itong si ADV. Pero bawi din tayo soon kay Z9. Alright, so maraming salamat sa mga sumama sa atin today. By the way, abangan nyo pala, may mga lulutuin tayong PCX 160 content naman coming soon. So sana magkita-kita tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.